Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno, at tayo po ay magkikwentuhan ngayong araw na to at ang ating pong paksa ay isang gasgas na linya na nadinig na natin mula sa mga pelikula ni Fernando Poe Jr. hanggang sa mga privilege speech sa Senado na madalas banggitin, lalong-lalo na ng mga politiko at government officials. Sinasabi, no one is above the law. Sabi nga sa Tagalog, walang sino man ang mas mataas sa batas. Pero bilang mga Pilipino, alam naman po natin na kuminsan ang batas ay parang ventilador. No? Pumipili yan ng iikutan. Pumipili yan kung pwede nating piliin kung saan mo pwedeng i-focus yung buga ng malakas na hangin. Kaya ang tanong po natin ngayon, totoo bang walang mas mataas sa batas? O sadyang may mga tao lang na may sariling escalator no? Para hindi maabot ang batas. Ngayon, para masagot po natin yan, may dalawa akong kwento. No? Isang kwento ng aksyon at barilan. Sa Senado yan nangyari kamakailan. At isang kwento ng mabagal pa sa pagong pagdating sa mga kaso ng korupsyon ng malalaking politiko tulad ni na Jesus Escudero, ni Senator Villanueva, ni Jinggoy Estrada. Kaya parang lumalabas tuloy, nagkakaroon ng wild west dyan sa Senado no? At meron pang tagu-taguan ng subpoena, tagu-taguan ng fugitive from justice, no? At sabi nga ng ibang kababayan natin, parang nagkakalokohan na dito. Pero anyway, simulan po natin yung kwento natin nitong nakaraang linggo, no? Na akalain mo, yung Senado natin na kilala sa paggawa ng batas naging shooting range, nagkaroon ng barilan sa loob mismo ng gusali ng Senado, no? At uminit yung issue hindi lang dito sa ating bansa, no? Kundi pati sa international community. Lalong-lalo na yung supposed to be dapat inaresto, no? Si Bato de la Rosa on the basis of a valid ICC warrant of arrest. Yung Sergeant at Arms sa Senado, si General Mau Aplasca. Imagine nagpaputok ng warning shot laban sa mga ahente ng NBI. Allegedly, gumanti daw yung NBI sa putok. Akala ko ba yung August body ang Senado? No? Bakit parang naging action movie? At ang nakakapagtaka dito, yung Sergeant at Arms at yung grupo niya, nagpaputok ng warning shot laban sa NBI. Parang baliktad. Di ba dapat yung NBI, no? Assuming nandoon nga sa loob, it is supposed to be the NBI na mag-fire ng warning shot. Eh bakit yung law enforcer ang pinaputukan yun ng warning shot? 27 putok o 32 ayon sa mga balita, no? Hindi natin alam kung 27 shots o 32 warning shots. At any rate, hindi ganyan kadami ang warning shot. No? At ang nagbibigay ng warning shot, mga law enforcers, hindi Sergeant at Arms o yung security ng Senado laban sa NBI. Anyway, ngayon, punta tayo sa ombudsman dahil trabaho ng ombudsman na imbestigahan ng mga ganitong kalokohan ng mga opisyal ng gobyerno. Siyempre, responde agad si Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla. So, nagpalabas po siya ng subpoena. Ito po ay isang legal na utos na nag-aatas sa Senado na ibigay yung CCTV footage at humarap sila sa investigasyon. At dahil nga dito, sinuspindi nila to si General Mau Aplasca. Pero alam nyo, di ba, kumalat, nag-trending na din sa TikTok, pati sa Facebook at YouTube yung nag-uusap si Aplasca saka itong nanay ni Solar Boy, si Senator Lagarda, na narinig ang boses ni Jinggoy na itago nyo yung CCTV.
Ayun nga, nagpapaliwanag ngayon si Jinggoy kung ano ibig sabihin niya doon, pero negatibo ang interpretasyon ng mga netizens tungkol sa pagbanggit ng itago nyo yung CCTV. Anyway, lalabas naman ang katotohanan sa investigasyon. Pero ano ang plot twist ng kwento natin? Kahapon lang sa radio program na executive session sa DZRH, nagsumbong si Ombudsman Remulla, no? Sabi niya, may problema tayo, no? Yung sarili kasi nilang process server, yung tagahatid ng subpoena, no? Ayaw daw tanggapin ng Senado ang dokumento, sabi ng process server. So, mahirap to, no? Dahil lang parang ini-ignore yung ating kapangyarihan ng ating ombudsman, no? Ay may biruan nga dito eh. Ano daw ba pagkakaiba ng multo sa subpoena? Yung multo, kahit ayaw mo magkita, no? 'Di ba takot tayo sa multo. So ayaw mo makita yung multo, no? Kahit ayaw mo siyang makita, nagpapakita yung multo, 'di ba? Pero ang subpoena, kahit anong pakita mo, no? Nagbubulag-bulagan ang Senado. Okay? So sabi ni Alan Peter Cayetano, dapat daw kasuhan din ng direktor ng NBI. Wow, ha? Yung NBI pa sa ang kakasuhan. Ngayon, ibig sabihin, alam naman pala nilang may subpoena at may suspension order. Pero ayaw lang nilang pirmahan at tanggapin ang papel mula sa process server ng ombudsman. Strategy ba to ng tagu-taguan? Sabi nga ni Ombudsman Remulla, kahit ayaw niyong tanggapin yan, considered served na yan o itinuturing ng natanggap yan dahil may notice na kayo. Excuse me. Hindi pwedeng idaan sa sin zone ng batas. Alam naman yan mga abogado, na kung ayaw mong tagapin, andyan dyan ka sa gate, andyan dyan ka sa pintuan, iiwanan ko yung subpoena. Kukunan ko yan ng retrato. Bibidyoan kita. Andyan ka, ayaw mo tanggapin, dim, serve yan. No? Pareho yan. Serve, subpoena, summons. No? Bato mo doon sa loob. May tao yun. Kunan mo na retrato. Considered serve. Diba? Yan, nakalagay yan sa rules of court. At ngayon, ang tanong dito, bakit nagagawa ng Senado na deadmahin ang ombudsman? Dahil sa tinatawag nilang parliamentary courtesy at ang konsepto ng equal branch, no? Co-equal branch ang ibang ahensya ng gobyerno. Sa madaling salita, pakiramdam ng mga mambabatas natin, kapantay nila ang ehekutibo at hudikatura. Kaya may sarili silang mundo o kasarili silang kaharian sa loob ng GSIS building. Ang batas daw ay hanggang gate lang. Pagpasok sa loob ng Senado, meron silang rules of the Senate, no? Rules of the Senate na siyang masusunod sa lahat ng pagkakataon. Dito natin makikita yung matinding irony. Ang Senado ang gumagawa ng batas na dapat sundin ng mamamayan, pero kapag sila na ang pinapadalhan ng legal na proseso, biglang nagiging allergic sa papel. Naalala ko tuloy ang kwento ng isang abogado at ng kanyang kliyente. Sabi ng kliyente sa abogado, attorney, totoo po bang no one is above the law? Ang sabi ng abogado, oo naman, yan ang sandigan ng hustisya. Bakit po yung mga senador parang nasa itaas pa rin? Ang sagot ng abogado, kasi yun ang tinatawag na legal attitude. Mas mataas ang sweldo, mas mataas ang lipad. Ganito yan kapag ang ordinaryong tao ang binaril o nasangkot sa gulo, bago pa yan mag-almusal kinabukasan,
dinadampot na yan ng pulis o nakakulong na yan, no? Pero kapag sa Senado, kailangan muna ng koordinasyon, kailangan ng resolusyon, pagdedebatihan kung tatanggapin ba yung subpoena o hindi. Ang daming rekwisitos, ang daming paligoy-ligoy. Hindi basta agad-agad ipinatutupad ang mandato ng batas. Nakakasuya, di ba? Pero kapag maliit na tao, ordinaryong tao, strictly, the law will be implemented immediately, forthwith. Nakakalungkot, di ba? Ngayon, i-connecta natin ito sa mas malalim na issue. Nagrereklamo po si Ombudsman Remulla na ayaw tanggapin ng Senado ang subpoena para sa shooting incident. Pero ito ang tanong ng taong bayan eh. Matagal na ring may reklamo sa Ombudsman. Bakit pagdating sa mga kaso ng korupsyon ng mga sikat na senador, parang natutulog sa hustisya, no? Parang natutulog ang hustisya. Saan? Sa pansitan. No? Laging natutulog ang hustisya sa pansitan. Yan yung common concept ngayon ng mga ordinaryong tao eh. Pag sinabing, asan yung kaso? Akala ko magpa-file ng kaso against Escudero, against Villanueva, against Estrada. Wala na yan. Natutulog na yun sa pansitan. Hindi magandang imahay tuloy ang ibinibigay ng kabagalan ng gulong ng hustisya sa ating bansa. Sinabi bago mag-Christmas. Sinabi bago magbagong taon. Sinabi bago mag-Valentine's. Sinabi bago magmahal na araw. Sinabi bago magpasko. Tapos na yung Pasko ng pagkabuhay. Wala pa rin na isasampang kaso sa Sandigan Bayan. Wala pa din yung warrant of arrest. Nagkagulo-gulo na dyan sa Senado. Alam nyo, ito naisip ko lang, kung na-implement yung pagpapail ng kaso laban doon sa ibang senador, mga 3 ba yan o 4 ba yan, no, hindi nangyari yan kay Bato eh. Kasi kulang na sa bilang yung mga senador eh. Hindi makakakuha ng majority votes yan kung na-issue yung warrant of arrest. Kasi kung may warrant yan, no, dinampot yan, plunder ang mga kaso, hindi naman makakapagpiyansa yan eh. Pag nakakulong yan, makakaboto ba yan? Hindi. Tapos dinampot si Bato sana. Di walang problema. Very smooth ang takbo sana ng impeachment sa simula pa lamang laban sa Vice Presidente. Tingnan nyo, yung kaso ni Senator Villanueva. Matagal nang may issue yan. Congressman pa lang po yan ng Sibak Party List, no? Na nagkaroon na ng issue yan tungkol sa PDAP, no? Yung pork barrel, yung scam sa pork barrel. 2016, nagpalabas na ng dismissal order ang dating ombudsman laban sa kanya dahil sa umano'y mga anomalya, no? Sa paggamit ng 10 milyong piso. Hindi maipaliwanag sang ginastos. Pero anong ginawa ng Senado noon? Ginamit ang kanilang internal rules. Hindi pinatupad yung pagpapatalsik sa kanya at idinaan sa mahabang apila. At tagal ng diskusyon. Hanggang ngayon, mambabatas pa rin si Joel Villanueva. Tingnan nyo ha. Hindi po sa naiinip tayo. Biruin mo, 2016 pa yung kaso. Sinikreto pa yung pag-apila. Sinikreto pa yung yung development ng kaso na yan. Kung hindi pa naungkat niya yung mga nakaraang buwan na taon, hindi pa lalabas yan at hindi nga malalaman ng tao yan eh. Sinikreto yan. Bakit? Nung administrasyon kasi ni Duterte, malapit yan si Joel Villanueva eh. No, sa administrasyon ni Duterte. So, yun, nalusutan. Pero ngayon, supposed to be, dapat ilang years na si Bongbong Marcos sa presidency. 4 years na, 2 years na lang natitira. Pero nandiyan pa din. Senador pa rin. Huwag niyo sabihin ang mga tao ay nag-aakusa ng walang basihan na usad pagong at natutulog sa pansitan ang mga kaso.
Imagine 2016 pa yan. 2024 na ngayon. Di ba? Ilang taon na ang nakalipas. 2026 na ngayon. 10 years na. Di ba? Hindi mo pa ba matatawag na yun na usad pagong o mabagal ka pa sa pagong kumilos? Di ba? Ganyan ka ano, ganyan ka katindi ang sistema sa gobyerno natin. Ngayon, ganyan din ang tanong ng marami kay Senator Chis Escudero at sa iba pang mga lodi sa politics. Maraming questions tungkol doon sa SALN ni Chis. Mga lifestyle check at mga deklarasyon ng yaman na ayon sa mga kritiko ay parang ginagawan joke lang. Pero nasaan ang aksyon ng ombudsman? Bakit kapag big fish? Bakit pag sikat? Ang investigasyon ay umaabot ng siyam-siyam. Ina-archive. O kaya naman ay nag-iintay na matapos ang termino bago umusad. Nilalagay sa kangkungan mga files. Natutulog sa pansitan ang pag-iimbestiga at pag-usad ng hustisya. Meron ng joke dyan eh. Ano daw yung pagkakaiba na magnanakaw sa bangketa, yung snatcher, no? At yung corrupt na opisyal sa gobyerno. Siguro alam niyo na din to eh. Pero i-share ko yung iba baka hindi pa nila alam tong i-joke na to. Yung magnanakaw o hold-upper, doon na nag-aabang dyan sa bangketa natin, sa mga kanto-kantong madidilim, no? Pumipili yan ng nanakawan. Tapos, tatakbuhan yung pulis. So, habulan sila ng pulis. Pero, nakuha na nung snatcher o hold-upper yung gusto niyang makuha doon sa ninakawan niya. Anong pagkakaiba nito sa korap na opisyal? Sa korap na opisyal, sabi nila, tatakbo muna yung opisyal sa eleksyon. Tapos pipiliin niya yung nanakawan niya, no, di ba? So, saan galing pondo, no? Sa pork barrel ba yan? O sa flood control? Something like that. So, nauuna yung takbo bago magnakaw, pero yung magnanakaw sa bangketa, no? Pipili muna ng nanakawan bago siya tatakbo. So, ganon ang joke dyan eh, pagdating sa mga corruption sa ating pamahalaan. Kung kasi ganito yun eh, kung ang involved dun sa corruption case ay napakaliit na empleyado or ordinaryong empleyado lamang sa isang munisipyo at napatunayan magnakaw ng palagay mo ng 1,000, 500 piso o kaya ng isang bundle ng bond paper at administratively dismiss agad yan, definitely, no? Kahit isang rim lang ng bond paper ang ninakaw niyan. Walang tanong-tanong yan, no? Walang parliamentary courtesy. Pero kapag mambabatas ang may kaso ng milyong-milyong, daang-daang milyong piso, ngayon nga, uusapang bilyong piso na, di ba? Walang nangyayari sa investigasyon. O kung may mangyari man, nabibimbin ang kaso dyan sa ombudsman. Parang teleserye. Maraming season. Pabitin ng pabitin. At bago matapos ang kwento, nakalimutan na ng manonood yung simula. Paano ba nagsimula yung teleserye? Sobra na eh. Oh, pinapaikot-ikot ang taong bayan. Kasi kung susuriin natin, may dalawang uri ng pagkakantala ng hustisya na nagaganap dito sa bansa natin. Delay na gawa ng Senado. Ito yung ginagawa nila ngayon sa kaso ng shooting at sa mga kaso ni Villanueva, Escudero, Estrada. Gagamitin ng kapangyarihan ng institusyon para harangan ng labas ng ebidensya o ang pagpapatupad ng parusa. Delay na gawa ng ombudsman. Ito po, we have nothing against the ombudsman, but we are just trying to explain to the public kung ano yung tunay na nangyayari.
talaga namang may delay sa ombudsman, no? Ito yung dahan-dahang pag-usad ng mga kaso ng korupsyon, dahan-dahan na pag-usad ng mga issue, kaso tungkol sa korupsyon. Minsan nga nakasalalay na kung sino ang nakaupong administrasyon eh, o kung sino ang kaalyado. Parang ano eh, nakakasuya eh, no? Kapag malakas sa administrasyon, sa kasalukuyang administrasyon, tulog ka muna dyan, no? Pero pag mahina ka sa kasalukuyang administrasyon, patay kang bata ka. Diretso ka sa kulungan. Kaya pag naririnig natin si Ombudsman Rimulya na nagrereklamo sa DCRH na bastos ang Senado dahil ayaw tanggapin ng subwena, gusto din natin sabihin, Sir, baka naman karma lang yan. Kasi kapag ang taong bayan na naghahanap ng hustisya sa mga nakulimbat na kaban ng bayan ni Escudero, Villanueva, Estrada at iba pa, allegedly, nakakulimbat yan, no? Ng pondo ng bayan. Isnab at delay din ang isinasagot ng sistema sa atin. May kasabihan sa batas sa wikang Ingles. Justice delayed, justice denied. Sa Tagalog, ang hustisyang mabagal ay hustisyang ipinagkait. Kapag pinatagal mo ang kaso, binibigyan mo ng panahon ng may sala na magtago ng ebidensya, magpalit ng alyansa, at patakbuhin ang statutory period o prescription ng kaso para ma-dismiss na lang dahil sa katagalan. Kasi sa kakuparan ng paggulong ng hustisya. Parang hindi pantay no yung timbangan ng hustisya pag pinag-isipan mo itong mga nangyayari nitong mga nakaraang araw, mga nakaraang linggo. Parang mas mabigat yata yung isang bahagi ng timbangan. 'Di ba? Parang hindi fair, no? Balikan po natin ano ba yung simbolo ng hustisya. Alam niyo yun, di ba? Si Lady Justice yung may hawak ng timbangan at sa kabila may hawak na espada. Yung imahe niya may piring sa mata. Itakip yan, no? May hawak na timbangan at may hawak na espada. Bakit may piring ang mata ni Lady Justice? Dahil hindi dapat niya nakikita kung ang hinatulan ba niya ay mahirap ba yan o mayaman. Sikat na senador ba yan o ordinaryong tricycle driver or jeepney driver? Bakit may timbangan si Lady Justice? Para timbangin yung ebidensya. Hindi yung impluensya. At bakit may espada yan? Para ipatupad ang parusa ng walang takot at buong tapang. Pero sa totoong buhay sa Pilipinas, parang nakasilip si Lady Justice sa piring niya kapag senador ang lumalapit. Ang timbangan naman, mas madalas yan kumiling sa may mas mabigat na bulsa. At ang espada, nagiging mapurol kapag hinarangan ng parliamentary courtesy. Bago po tayo magtapos, iiwanan ko kayo ng isang legal joke tungkol dito kay Lady Justice. May isang tao na pumasok sa korte at nakita niya yung estatwa ni Lady Justice. Huwag na sa korte, sa Senado na lang. May isang tao pumasok sa gusali ng Senado at nakita niya yung estatwa ni Lady Justice. Tinanong niya yung abogado, Attorney, bakit may piring si Lady Justice? Sagot nung abogado, joke lang to.
Sagot daw ng abogado, para hindi niya makita ang mga irregularity dito sa loob ng gawaan ng batas. Attorney, bakit may hawak siyang timbangan? Sumagot uli yung abogado, para dun ilalagay ang lagay kung magkano ang bigat ng hustisya. So, sana yung nangyayaring banggaan ngayon sa pagitan ng Ombudsman at ng Senado tungkol dito sa Subbuena, sa shooting incident, ay maging mitya para magising ang parehong institusyon na ating tinitingala. Dapat tinitingala natin. Pero marami na sa atin ang parang ayaw nang tingalain itong mga institusyon na to. Damaged na eh. Yung reputation has already been damaged, not only locally but internationally. Pinagtatawanan na nga tayo ng ibang mga broadcasting company sa ibang bansa eh. Ngayon, kung seryoso po si Ombudsman Remulla sa pahayag na no one is above the law laban sa Sergeant at Arms ng Senado, patunayan po niya ito sa pamamagitan ng mabilis at walang kinikilingang pag-usad ng mga kaso ng korupsyon laban sa malalaking politikong tulad ni Escudero, ni Estrada, ni Villanueva. Wag lang nating habulin ang mga nagpapaputok ng baril sa loob ng gusali ng Senado. Habulin din natin ang mga pumutok ang yaman habang nakaupo sa pwesto. Sapagkat ang tunay na diwa ng batas ay hindi nasusukat sa kung saan o kung gaano kalaki ang iyong opisina o kung gaano karami ang iyong bodyguard. Ito po ay nasusukat sa prinsipyong ang batas na pumaparusa sa mahirap ay siya ring batas na dapat may lakas ng loob na magpakulong ng ating mga senador na nagkasala sa ilalim ng ating batas. Marami pong salamat at mag-ingat po tayong lahat sa mga warning shots ng buhay. Ito po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Marami pong salamat sa inyong oras sa pakikinig dito sa aking YouTube channel na Bueno Law and Beyond.